Nandito pala kami ngayon sa farm ni Don Coco sa Indang, Cavite. Bali mag-staycation kami dito ng 1 night and 2 days. Bali 2 PM ang start, then kinabukasan ng 12 noon kami mag-out. Birthday ko kasi today, kaya dito namin naisipan mag-celebrate. So ayan yung view ng place nila, tapos dito sa entrance may makikita ka agad ng mga birds. Nandito lang din yung parking nila sa entrance. Maliit lang naman yung parking nila dito. I think mga 5 or 6 na car lang yung kasya. Nandito na rin pala ako sa loob ng reception area nila. Kung makikita nyo, ganyan yung itsura. Then, magbabayad na ako ng balance. Kapag pala gusto nyo pumunta dito, kailangan nyong mag-book. Pwede kayong mag-message sa FB page nila. Ang pangalan ng page nila ay Farm Resort ni Don Coco. So, i-search nyo na lang. Nagre-reply naman sila doon. Then, kailangan nyo lang mag-down ng 50%. Yung mga kubo pala na nakikita nyo, ayan yung mga tinatawag nilang barkada kubo. Ayan ata yung pinakamalaki nilang room. Bali, 8 to 10 packs yung kasya dyan. Then, meron pa kaming in-avail na isang room. Yun naman yung tinatawag na economy room. Ang papunta naman kami doon na madadaanan namin tong isang maliit na pool. Kasama pala ng mga isda to. Kaya nakakatuwa. Akala ko nga walang pool dito kasi ang nakita ko talaga ay aquarium siya ng mga isda. Yun pala, pwede palang maligo dito. Kumukulo siya pero hindi siya mainit. Wait, baba tayo para mas makita nyo yung kabuuan ng sinasabi kong may aquarium. So, eto, ayan o, aquarium yan. Tapos, ayan yung pinaka-pool. Diba? Para talaga siyang aquarium. Then, kung makikita nyo yung water, kumukulo siya talaga. Ayan, may bubbles-bubbles siya. Pero hindi siya yung parang jacuzzi na mainit. Pero bago tayo pumunta dun sa room, ay punta muna tayo dito sa kanilang pool. Itutour ko muna kayo sa pool nila. Ayan. Kung gusto nyo, mag-day tour lang kayo at ayaw nyong matulog dito, pwede naman. Ang time nila sa day tour ay 1 PM to 10 PM. So, ayan yung pinaka-pool nila. Maganda yung pool nila, para infinity pool siya. Then, meron pa yan sa baba. Bali, 6 feet to 7 feet yung nasa baba. So, ayan, bali itong nasa taas, 4 feet ata to. Kaya kung may kids kayo na mga 5 years old, hindi siya pwede. Kailangan magsalbabida dyan. Pero dun sa dinaanan natin kanina na nasa aquarium, pwede sila dun kasi mababa lang dun. So, yun, napakaganda ng view. And yung time pala ng swimming dito ay 1 to sawa. Kaya anytime, kahit dyan pa kayo matulog sa pool, ay pwedeng-pwede. Isa pala sa nagustuhan ko dito sa lugar ay hindi siya crowded. Kahit siguro mapuno yung lahat ng room dito, hindi siya magiging crowded kasi nga hiwa-hiwala yung mga room at saka malawak talaga yung area. Tapos, ito yung view kapag nandito ka sa labas ng economy room. Ayan. Sobrang lawak din and sobrang peaceful ng lugar. Ang sarap lang mag-upo-upo. Tapos, ang daming puno. Kaya, sobrang nakaka-fresh talaga ng pakiramdam. Ito yung room nila. Ito yung sa amin yan. Economy room, 4 person ang pwede dito sa loob. Ayan, may dalawang double deck siya. So, ganyan lang. Then, ang napansin ko pala dito, mga mi, ay wala silang aircon. Ewan ko lang kung meron sa ibang room kasi itong sa amin, dun sa kubo at saka itong economy ay wala talagang aircon. Bali, electric fan lang yung meron. Pero okay lang din naman kasi mahangin naman at hindi naman siya ganun kainit. Pero kung ikaw ay yung taong mainitin talaga, hindi kaya ng katawan mo na walang aircon. So, mainit talaga. So, ayun yung dalawang room na kinuha namin. Yung Barkada Kubo and Economy Room. Meron pa silang ibang room like family room, regular room. So, ayun, hindi ko lang alam kung saan banda yun. Pwede rin pala kayo magtayo ng tent dito. May bayad nga lang. 350 per tent, good for 4 person. Suggest ko lang din kapag pupunta kayo dito, magdala kayo ng pwede nyong pagkaabalahan like badminton, volleyball. So, ayun, perfect kasi siya dito. Maganda rin yung pwesto na binigay sa amin kasi may katabi siyang playground. Ang dami kong pamangkin na kasama, kaya sobrang useful talaga para sa amin ang playground na to. Ayan o, nag-e-enjoy talaga sila, pati yung anak kong 1-year-old. Ayan, sumisiksik na siya sa slide. Ayan yung itsura niya sa labas. Ayan, sobrang daming puno, diba? Sobrang ganda and safe na safe sa mga kids. Ayun naman yung isa sa nagustuhan ko. Kahit magtakbuhan, yung mga bata dito ay siguradong safe sila kasi nga madamo lang naman yung lapag, yung tatakbuhan nila.
Then, kapag may mga pets pala kayo, pet friendly pala sila dito, kaya pwede nyong dalhin. Itong ihawan naman, pwede nyo lang din hiramin doon sa reception area, o kaya kung sino makita nyong tao, hiram lang kayo. Then, yung mga table, upuan, pwedeng humiram. Kung gusto nyo pala magluto, meron din silang pantry dito, na merong gas stove, na pwede nyong paglutuan. Doon lang pala yun malapit sa yung may aquarium, hindi ko lang naturo sa inyo, pero dun banda yun. At dahil nga farm ito, may makakita talaga kayong mga animals like birds, dogs, and kung ano-ano pa. At last, meron din pala silang ilog. Kaya ngayon, pupunta tayo sa ilog kasi pag gabi daw, wala nang ilaw doon. Wala namang bayad doon kapag galing ka dito sa farm ni Don Coco. Anytime, pwede kang pumunta doon at maligo. So, ito yung daan papunta sa ilog. Ayan, nandito na tayo. Ayan, papakita ko sa inyo yung pinaka-view. Ayan. Maganda rin yung ilog nila. Natural water talaga. Ayan yung itsura. Pwede kayong maligo dyan. Ayan. Doon ka tayo doon para makalog doon. Pwede abang wala pang tao. Pagkagabi nga, ganito yung view dito at magkakainan na kami. Kaya nagpe-prepare na sila ng food sa table. Anak, daan-daan lang isa ng bibig ko. Pagkatapos nga namin magkainan, nagpunta na kami dito lahat sa pool. Kung makikita nyo, parang kami lang din yung tao dito. Sobrang hindi talaga crowded yung place. So, ayun, kaya sabi ko naman sa inyo, want to sawa yung pagsuswimming dito. Kahit hanggang madaling araw, mag-swimming ka hanggat gusto mo. Tignan nyo naman yung anak ko, sobrang tuwan-tuwa, kakagising lang yan. Then, aligo agad siya dito sa pool kahit gabi na. The mommy's on the bus. Walang trim yung ano ko.